Ngayon later, nung pumasok na po si Nero at si Constantine, so nagkaroon na po ng kalayaan, ang mga Kristiyano nag-profess yung kanilang muling tinatawag na pananampalataya nila. Ito mga bishop na nagsulong, mga taong nag-offer ng kanilang mga manuscript para sunugin. So nagkaroon din sila ng katungkulan. Sabi po ng mga Donatici, wala silang karapatan maging obispo sa iglesia. Bakit? Sapagkat naging question din kanilang pananampalataya. Halimbawa, baga sa paano natin ngayon sabihin po natin, halimbawa, nakita po kami ng Muslim. No? Tapos natin revise. I-denounce mo lang ang pananampalataya mo, hindi ka natin papatayin. Sabihin po, halimbawa, opo, hindi po ako nananampalataya kay Kristo. Naniniwala po ako, naniniwala po ako, halimbawa, kay Allah bilang Diyos. Para lang hindi ako patayin. So, pinalaya ako. Ngayon, nung pinalaya ako, sa ako din ako nangangaral, so question natin ang pananampalataya. Bakit? Kasi, doon sa pinaka-most crucial part ng buhay ko, itinanggi mo ang ating Panginoon Diyos. So, yun po yung tinalakay po yung Donatici ng panahon na the Council of Doctrines ng 397. Okay? Masyang kinukuha mo lang itong brother ko Kaya, itinanggi niya muna si Kristo, katulad ni Pedro. Tinanggi niya si Kristo, kaya mapatay niya si Kristo. Gayun din marahil ang nangyayari dahil ang buhay mo ay yung liar naging liar ka na. Nagsisinungaling ka na wala ka ng pagtatapat. Sa bagay, ang mga pagsasabi lamang po yun, yung panahon, maaari ako'y nagbago, nagsisi sa aking mga nagawang pagkakasala. Pero sa mata ng tao, hindi na naging kalalakay ako. Pero sa Panginoon, ano mo na ang kapaya? Diyos ang makasabi na kami. Ay muli ka naman babalik sa Panginoon. So, meron po po yung katanungan? Wala na po? Yes po. Right. Medyo ako manyan. Kailangan ka na rin ulit. Tulad ng question ko nung nakaraan, alin sa mga Biblia ang dapat natin paniniwalaan? O alin ang ating gagamitin? Kasi, sabi ko ito sabihin, napakahirap yata na sasabihin na kanya-kanya ng interpretation. Ngayon, ang ibig kong sabihin, itong mga ito tulad ng Catholics, may sarili silang nagpasilong ang kanilang pagkakintindi. Kasi Jehovah, ganitindi, may sarili din silang Biblia, kasi yun din ang kanilang pagkakintindi. Itong mga ibang mga sikta, bumabasa lang sila ng isang talata, yun din ang kanilang magkaintindi, ano nila. Ay di, pwede rin pala yun. So, sa bagay po niya, ang gusto po ninyo malaman ito, magkaroon tayo ng tinatawag na single-page translation. Yeah. Ngayon, sa ating pong pag-aaral, so lahat po ng translation ay equal value. Pero, pinakamagandang kong gamitin yung Bible na translated na gumamit po ng formal equivalence o word for word, saka yung dynamic equivalence. So, ang mga gumamit po niya ay yung ESV, King James, ESV, NIV, yan po yung mga gumamit. At yung Tagalog po natin, yung po Tagalog Bible natin, yung 1905, yan po ay Tagalog version po ng ASV, American Standard Version po. Ayan, ito din gamitin. So, kung gusto po niyo, yan po ang gamitin natin na bilang standard natin. Pwede natin mapagpulungan po yan sa susunod po ng halito. Kung ano pwede gamitin natin base translation natin. Sa akin, ang ginagamit ko ang personally is ESV. Dalawa lang po ang ginagamit ko, ASV or ESV sa translation. Pero wala akong kinikiligan. I consider all translations equally. Kasi itong Roman Catholic, bibili ako ng sa Christian bookstore. Ang tanong sa akin ano bang Biblia? Catholic or Protestant? Pag sinabi po nilang Protestant, ibig sabihin wala po apocryphal. Pag sinabi ninyong Catholic, may apocryphal. Yun po ang difference.
Ay, alin ang tama dyan sa dalawa? Yung Kasi ang Protestant. unang nag-ano ay Catholic. Protestant po. Alin, inalis na yung sa unang ano ng mga obispong araw. Papa, wala po yun. Wala yun. Protestant. Para kung... Medyo nabigat po, kaya nga po yan ang pinag-aralan natin. Yung po apocryphal book, hindi na po siya ginagamit ng mga unang Kristiyano ayon po sa patotoo ng dalawang bishop, si Anastasius at si Eusebius. So, hindi po. So, sa panahon po, pero meron pong ilang mga Kristiyano gumagamit yun. At yun ang minana ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana ngayon. So, minana po nila yun. Pero sa atin, ang minamana natin, tinatanggap natin kung ano yung mga Orthodox Christianity noong panahon, yung mga unang panahon ng mga Iglesia. Pero ang Orthodox ay Old Catholic din yan. Ay ibig sabihin, may aral din yan ng Catholic. Hindi, pag sinabi po natin Orthodox Christianity is sila po yung conservative Christians. Diba naman po yung Orthodox, yung Greek Orthodox. Meron pong Greek Orthodox, meron pa pong Eastern Orthodox. Yan po yung pagkapati ng Ethiopia, yung po tinatawag na Russia. Yan po ay Orthodox po yan. Pero hindi po sila yung sinasabi natin Orthodox Church na binabag na mga faithful Christian ng mga unang panahon. Halimbawa po, yung salitang Catholic Church, tayo po ay Catholic Church. Pero hindi po tayo Roman Catholic. Catholic means universal. Member tayo ng Universal Church. Catholic Church tayo. Pero, hindi po tayo Roman Catholic Church. Ganun din po yung Orthodox. We are an Orthodox Christian, but we are not an Orthodox Church. Medyo ano po, no? Logical lang. Ano po yan, na masisynchronize natin po yan. So, tandaan lamang po natin, ang difference po ng bahay ng Catholic Bible at yung tinatawag na Protestant Bible. Catholic version, meron po additional books na apocryphal. Protestant Bible, wala po yung apocryphal books. Minsan po, talakayin po natin yung pagbalik ninyo para mas maliwanag. Meron pa pong katanungan? Question pa po? Kung wala na pong question, ayos ko lang pong ibigay yung pong pinagpitingan namin yung nakaraang video. So, meron na po ang yung pong iglesia. Ang iglesia po sa Daco ito ay meron na po permanent meeting every second Sunday of the month. At pinag-uusapan na po namin yung tinatawag na pinag-uusapan na po ng iglesia yung pangmalakad at training, pagsubaybay sa pangangailangan, sa kaalaman at karunungan ng kalalakihan sa dakot po ito. So, darating po ang mga araw na kung saan po kayo po ay magiging lahat po ng mga miyembro, pati mga babae, kayo po ay magiging bahagi ng pagtitraining ng mga preacher sa dakot ito. Paano po? Paano kayo magiging bahagi? Hindi alam paano. Magkakaroon po kami ng survey form o ibig kung tawagin po yun ay evaluation sheet kada po sa mga tatay. Hindi po namin alam kasi kung sino sa inyo ang colorblind. Kasi kapag colorblind, iba po ang nakakita dito sa screen. Kaysa po sa tinatawag ng mga normal na mata. No? Kasi sa colorblind, sa mga normal na mata, pag ang verde at blue, nakikita po nilang normal na mata yan. Pero sa mga colorblind, iba po ang kulay na nakikita nila. So maaaring ang boses po namin, hindi nakakarinig sa kabilang dulo. Maaaring hindi ninyo naiintindihan yung pronunciation namin, o maaaring hindi ninyo nagustuhan yung tinatawag na presentation namin. So maibo-voice out po ninyo yun, either negative or positive comments, accepted po, yun po ay sa ikatututo ng mga mananaral. Kung ano ang magiging kailangan ng mga mananaral. So ayan po ay pinabibahagi po na sineseta po ng mga kalalakihan sa dako ito at kayo po ay magiging bahagi pagdating po sa bagay na yan. So meron po kayong importansya
Kaya po yung mga kababayan, hindi po kayo basta nakaupo lang po dyan at nakikinig. Meron po kayong bahagi sa mga development ng inyong mga mamamayan. Meron pa pong concern na iba? Kung wala na pong concern na iba, marami pong salamat. Pagpalain po tayong lahat sa